Magandang araw. Ang ating paksa sa sesyong ito ay ukol sa tekstong impormatibo. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng talakayan. Una, nailalahad ang mga kahulugan ng tekstong informatibo. Ikalawa, natutukoy ang mga katangiang ikinaiba ng tekstong informatibo sa iba pang uri ng teksto. Ikatlo, naiisa-isa at naipaliliwanag ang mga elemento at uri ng tekstong informatibo. At ang huli, nakabubuo ng informatibong sanaysay na naglalaman ng kultura o paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Magbigay ng 5 salitang maaaring ilapit sa salitang pagbasa. Bilang pagpapatuloy, nais kong magbahagi kayo ng inyong karanasan kung saan pinaniwalaan ang isang impormasyong nabasa sa Facebook o Twitter o anumang social media account, ngunit kalaunan ay natuklasang hindi naman pala ito totoo. Ano nga ba ang kahulugan ng tekstong informatibo? Ang tekstong informatibo ay isang uri ng pagpapahayag na ang layunin ay maglahad ng mga bago at mahalagang kaalaman at impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar, pangyayari at iba pang maaaring maging paksa. Ito ay nakapaloob sa uri ng babasahing depiction. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at walang pagkiling tungkol sa iba't ibang paksa. Iba pang mga halimbawa ay ukol sa mga hayop, sports, agham, siyensya, kasaysayan, gawain, paglalakbay, geografiya, kalawakan, panahon, at iba pa. Kung gayon, ang tekstong informatibo ay walang opinyon kapag naglalahad ng impormasyon. Di tulad ng ibang uri ng teksto, ang mga impormasyon o kabatirang inilalahad ng may akda ay hindi nakabase sa kanyang sariling opinyon kundi sa katotohanan. At ang mga datos kaya't hindi nito masasalamin ang kanyang pagpabor o pagkontra sa mga paksa. Karaniwang may malawak na kaalaman tungkol sa paksa ang manunulat o kaya'y nagsasagawa siya ng pananaliksik at pag-aaral dito. Nagsisimula sa mga katotohanan at sinasagot ang mga katanungang ano, kailan, saan, sino, bakit at paano. Ang mga tekstong informatibo rin ay karaniwang makikita sa mga pahayagan o balita, sa mga magazine, textbook o sa mga pangkalahatang sanggunian tulad ng encyclopedia, gayon din sa iba't ibang uri ng website sa internet. Sa pagbuo ng tekstong informatibo, mahalagang isaalang-alang ang katumpakan ng nilalaman. Ang mga sumulat nito ay kailangang may sapat na kaalaman sa paksa. Katulad ng banggit na, ang informatibo ay nagbibigay ng impormasyon sapagkat ito ay kinapapalooban ng mga katotohanan at mga nakabatay sa mga datos na pinaghanguan. Samantalang ang teksto ay nangangahulugang babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang mga tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ang mga tekstong informatibo, bukod sa nabanggit na ang ilang halimbawa nito, ay ang mga libro o aklat, magazine, dyaryo, mga librong pampaaralan, website. At ang mga nakapaloob dito ay maaaring ito ay mga diksyonaryo, ensiklopedia, almanak, pamanahong papel, siyentipikong ulat at balita. Dahil sa katangiang ito ng tekstong informatibo, laging may nadadagdag na bagong kaalaman o kaya'y nagpapayaman ng dating kaalaman ang taong nagbabasa ng ganitong uri ng teksto. Bilang pagpapatuloy at checkpoint, ay nais nating itanong o ibahagi paano nga ba natin masisiguro na hitik sa impormasyon ang ating ibinabahagi. Narito ang gabay na tanong sa pagsusuri ng ilang tekstong informatibo. Una, mapagkakatiwalaan ba ang mga may akda o tagapaglathala na naghatid ng impormasyon? Ikalawa,
Makatotohanan ba ang mga impormasyon o datos? Ikatlo, napapanahon ba ang mga impormasyong inilahad? Narito naman ang iba pang mga hanguan ng impormasyon o datos. Una, maaari tayong humango ng mga impormasyon o datos mula sa primarya, elektroniko at sekundaryang mga sanggunian. Ang primarya, ibig sabihin nito ay yung direkta na nakaranas doon sa impormasyong ibinabahagi natin. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga individual o otoridad, mga grupo o organisasyon, mga kaugalian at mga pampublikong kasulatan o dokumento. Sa elektroniko naman ay maaari tayong humango ng mga impormasyon mula sa internet sa pamamagitan din at maaaring sa pamamagitan din ng email, telepono o cellphone. Sa sekundarya ay nakapaloob ang mga aklat, diksyonaryo, ensiklopedia, taunang aklat, almanak at atlas. May nailalatahalang artikulo rin sa journal, magazine, pahayagan at newsletter. Gayun din ang mga thesis, disertasyon at pag-aaral sa feasibility, mga monograph, manual, polyeto, manuskrito at iba pa. Ilan lamang ito sa maaari po nating paghanguan ng mga datos o impormasyon ayon kay Musura et al. Kung gayon, nakita po natin na ang tekstong informatibo ay hindi ito mula sa haka-haka, sariling palagay, opinyon o reaksyon, kundi meron itong pinagbabatayan na mga mapagkakatiwalaang mga batis ng impormasyon na magagamit natin upang maging hitik at makabuluhan ang mga impormasyong ibinabahagi. Hanggang sa muli, mabuhay!